it's always a privilege po na maatasan ng ating mahal na pastor na magbigay ng mensahe. Tayo po tayong lahat, Genesis chapter 28. Salamat po sa mga bisita natin na kasama natin sa ating panambahan at sa mga faithful members ng Christian Bible Baptist Church. Magandang umaga po sa inyong lahat. Genesis chapter 28. We'll read several verses. Verse number 20. Nakita niyo na po, amen? Verse number 20 and verse number 21. Basahin po natin ang sabay-sabay. Verse number 20, ready now, read. And Jacob vowed a vow, saying, If God will be with me, and will keep me in this way that I go, I will give me bread to eat, and raiment to put on, so that I come again to my father's house in peace. Then shall the Lord be my God. What a statement. Nakita natin dito yung klase ng kanyang involvement sa Panginoon. At sa pamagitan nito ay makikita natin yung iba't ibang klaseng pag-iisip ng mga tao ng Diyos. At ating pag-aaralan ang testimony ni Jacob at sa biyaya ng Panginoon, sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, ay siguradong makikita rin natin ang ating sarili. Tayo muna yung saglit na manalangin. Dakila naming Diyos, kami po nagpapasalamat sa mga talatang aming binasa. Pagpalain niyo po ito sa puso't isipan ng inyong mga anak. Ito po'y isinulat nyo upang mayroon kaming matutunan na makita po namin even the very person na isa po sa mga character sa Bible na nakita po namin na marami pong ginawa para sa inyo ay meron po kaming matututunan sa kanyang buhay. Salamat Panginoon sa privilege na binigay niyo po sa amin na merong simbahan dito po sa lugar ng San Pedro Christian Bible Baptist Church. At sa pangunguna ng aming pastor, kami po ay pakinig ng Ebanghelyo at natuton salita ng Diyos at nagkaroon ng kaligtasan. Salamat po Panginoon sa inyong biyaya. Maraming mga Kristiyano ang lumalago sa pananampalataya. Maraming mga Kristiyano ay sugatan, may problema sa buhay. Pero salamat po merong salita nyo na siyang nagbibigay sa amin ng pangunawa na makita po namin na hindi ang sitwasyon ng aming buhay kung hindi gaano kadakila ang Diyos na mayroon po kami. Salamat po sa provision niyo sa amin na meron po kaming lugar na pwedeng puntahan upang kami mag-aral ng inyong salita. Patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, Holy Spirit of God. Kayo po manguna sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po. You may be seated. Makita po natin dito si Jacob na siya po ay merong dealing sa Panginoon. At yung kanyang sinabi dito na statement sa last part ng ating verse na binasa, Then shall the Lord be my God. Now, ito po'y minsan ay posibleng nangyayari rin sa ating buhay. Na parang tayo ang may control sa mga pangyayari. Pero dapat nating isipin na ang Diyos ang mayroong control. At bilang Kristiyano, He's the one who is in charge of our life. At minsan meron tayong mga conditions sa Panginoon, hindi tayo pwedeng mag-demand sa Diyos. Dahil ang Diyos ay Diyos at tayo ay tao. Ang Diyos ay makapangyarihan. Now, hindi siya pwedeng magbigay ng mga personal rules sa Diyos at regulations sa Panginoon. Alright, Panginoon, ito po ang dapat na gagawin niyo, ha? Kapag hindi niyo po ginawa yan, ito po ang aking gagawin. Let us be reminded na ang Diyos ay meron ng rules. Meron na siyang mga mandate. Meron siyang instruction. Meron siyang precepts. Meron siyang doctrines. Merong principles. Merong standards na binigay ang Diyos para sa bawat isa sa atin. And that is the Word of God. That's why we're so thankful that we have
the King James Bible in our hands. Meron tayong aklat na dala-dala. That's why sa ating simbahan, ang ating congregation, ito po ini-encourage ng ating pastor, bago ka bumili ng mamahaling cellphone, bumili ka muna ng King James Bible. Hindi po yung New King James, hindi NIV, hindi RSV, but the King James Bible. Napakaganda po kung paano ibinigay ng Diyos ang aklat na ito sa atin. Kung nandito na ang manual natin, napakaganda na pag-aralan natin ito araw-araw sa ating buhay. Salamat sa Panginoon, meron tayong simbahan na pinupuntahan na kung saan nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Meron tayong Sunday school na isinusulat pa natin yung outline ng ating lesson at pag uwi sa bahay, marereview mo yan. At meron ka ring personal na pag-aaral ng Biblia. Napakaganda sa isang tao na siya ay matuto mula sa salita ng Diyos. Alam niyo po ba na ang Panginoon ay gumamit pa ng 40 writers para magkaroon ng Biblia? 40 writers na namuhay sa iba't ibang panahon. Can you imagine that? Iba't ibang kanilang personality, pero sila'y pinagsama-sama ng Diyos. Yung iba sa kanila ay farmers, yung iba sa kanila ay fishermen, yung iba sa kanila ay judge, yung iba sa kanila ay kings, yung iba sa kanila ay doctors, yung iba sa kanila ay prophets, yung iba sa kanila ay apostles, and despite of their background, merong harmony ang Biblia na meron tayo. Why? Because we have one author. Merong divine authorship ang King James Bible na meron tayo. Ang aklat na ito na ating binabasa, kung paano yan binigay ng Diyos, siya ang author. Merong divine authorship at merong human penmanship. Gumamit ang Diyos ng tao para isulat ang salita ng Diyos. Walang kaalam-alam ang mga tao kung anong ilalagay nila. Dahil kung ang tao ang author nito, siguradong maraming contradiction sa ating Biblia. Pero anong sabi ng Bible? Holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Thank God for the Holy Spirit of God na siyang nagbigay ng kaisipan sa mga taong kanyang ginamit upang isulat ang aklat na ito. Kaya't masarap pag-aralan ang Biblia. Dito sa simbahan na ito, siguradong ipapangaral ang Biblia. Kaya kung ikaw ay gusto mong lumago sa pananampalataya, dumalo ka sa Christian Bible Baptist Church, huwag kang liliban sa kahit anong pagtitipon. Dalhin mo ang King James Bible mo at ikaw ay makinig attentively at siguradong mayroong gagawin ang Panginoon sa iyong buhay. Next Sunday, 9 o'clock na po ang ating Sunday school. 9 o'clock in the morning. Ibig sabihin, walang malilate. Di ba't napakaganda nun, no? Iniisip yung ating kapakanan na hindi natin ma-miss yung first hour ng pag-aaral ng Sunday school. Nandun ka, maaga ka. Siyempre, dahil nag-adjust tayo ng 30 minutes, meron kang time to pray, meron kang time to fellowship, meron kang time pumunta sa restroom para ayusin yung lipstick, yung makeup, magsuklay, di ba? At mag-refresh. Dahil ikaw ay nasa bahay-sambahan ng Panginoon, titingnan mo sa sarili mo, wow, matatagpuan ko muli ang Panginoon, makikinig muli ako sa Kanya, mag-aaral muli ako mula sa Biblia. At sa pag-aaral natin, nakikita natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Because God is the author of this book. Scientifically, this book is accurate. It contains informations far ahead of its time. During the ancient times, ang pag-iisip nila, the earth is flat. Pag pumunta ka doon sa dulo, mahuhulog ka. Yun ang kanilang mindset. The earth is flat.
Pero ano sinasabi ng Bible sa Isaiah 40? Tignan niyo po, Isaiah. It's good to study the Bible. Isaiah chapter 40, verse number 22. Sabi ng Bible sa verse number 22, "It is He that sitteth upon the circle of the earth." Ang planet Earth ay bilog, hindi flat. And science can prove it. Sabi ng iba, to see is to believe. O meron nang pumunta sa buwan. At nung pumunta sa buwan, nakita nila, napagandang picture ng planet Earth. Flat po ba o bilog? Long before na merong pumunta doon at nag-take ng picture, meron nang sinasabi ng ang Biblia that the Earth is round, circle. Sabi ng Bible sa Job 26, sabi ng iba, paano nangyari yun na bilog? Job 26, verse number 7. Sabi ng Bible sa Job 26, verse number 7, "He stretcheth out the north over the empty place and hangeth the earth upon nothing." Paano nangyari yun? It's hard to comprehend. And science will prove na talagang meron at yung planet Earth nakalutang sa kawalan. And we've been protected by God. Paano kaya kung nagbanggaan yung mga planets? Pero merong dakilang plano ang Diyos when He made everything. Especially para sa planet Earth. Maraming mga science textbooks na hindi uubra sa King James Bible. Dahil maraming science books ang magtuturo na tayo ay mayroong evolution. Pero ang Bible ay nagtuturo na merong creator at merong creation. Ang sabi ng Bible sa Genesis chapter 1, verse number 1, "In the beginning, God created the heaven and the earth." Scientifically, this book is accurate. It is also historically accurate. Genealogies were written in this book. Marami tayong mababasa. Minsan, pag nagbabasa tayo ng mga pangalan, sunod-sunod na pangalan, parang wala lang sa atin. Pero kung paano yan itinala ng salita ng Diyos, it is accurate. Makikita natin yung kanilang mga victories, makikita natin yung kanilang defeats. Ibig sabihin, ang mga writers ng salita ng Diyos, they are honest enough kung ano ang pinapasulat sa kanila ng banal na spirito. Ang aklat na ito ay naglalaman ng history. Actually, yung history ay His story. Patungkol sa Panginoon, from Genesis to Revelation. That's why the Revelation, this is the revelation of our Lord and Savior, Jesus Christ. It's all about Him. Kung paano nagbago ang system ng mundo, pati yung political power, pati yung world power, ay merong kinalaman ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. This is historically accurate. Tingnan pa lang natin yung history books ng Pilipinas. Iba-iba ang nasusulat sa mga libro na yan. Kasi bakit? Depende sa author. Pero ang Biblia natin, merong iisang author. At alam niya kung ano ang ipapasulat niya para sa ating ikatututo. By studying this book, kung gusto mo na ito ay yung magkaroon ba ng kulay, mabuhay sa'yo, yung maunawaan mo talaga lahat ng Bible, alam niyo po maganda? Mag-enroll kayo sa Baptist Heritage Bible College. Hindi pa huli ang lahat na mag-aral ng Biblia. Sir, hindi naman ako tinawag para maging pastor. Okay lang po yan, yung magkaroon ka ng additional knowledge.
Ba't hindi ka magtanong sa schedule natin? Malapit na po ang pagsisimula ng semester. Kahit ordinary plain member ng simbahan na ito, ay pwede kang mag-aral sa Baptist Heritage Bible College. Hindi lamang scientifically, historically, but also doctrinally accurate. Hindi pwedeng mawala sa katotohanan ang katuruan ng salita ng Diyos. Pag pinag-usapan ng kaligtasan, ang sarap pag-aralan paano tayo maliligtas. Paano ang isang taong makasalanang katulad ko ay buksan ng Diyos ang pintuan ng langit at i-welcome ng Panginoon doon sa langit. Paano? Ako isang makasalanan. Totoong sinasabi ng Biblia na lahat tayo ay makasalanan. For all have sinned and come short of the glory of God. And for the wages of sin is death. Ayaw natin ang pagkahiwalay sa Diyos, yung spiritual death, na tayo pag namatay, imbes na tayo pupunta sa Panginoon, tayo pupunta sa impyerno dahil yung hatol ng kasalanan sa bawat isa sa atin. Lahat po tayo makasalanan. Ang Diyos ay tumingin doon sa langit, tiningnan niya ang bawat isa sa atin, pero sabi ng Panginoon, walang matuwid, wala kahit isa. At yung pupuntahan natin, the devil's hell, merong apoy na hindi namamatay, merong uod na hindi namamatay. Kaya nga nung napakinggan natin ang ebanghelyo ng Panginoong Kristo, tuwang-tuwa tayo at naunawaan natin, kaya pala ang Diyos ay nagbigay ng kanyang bugtong na anak. Nang sabi ng Bible sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kaya pala gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. His only begotten Son ay binigay ng Diyos just to die on the cross of Calvary. He shed His blood for you and for me. His death, burial, and resurrection ay napakahalaga. Wala nang ibang personang gumawa niyan maliban kay Kristo Jesus. Kaya nga sa mga bisita po natin ngayong umagang ito, ang simbahan na ito ay nangangaral na si Kristo ang tagapagligtas. Kailangan nating ma-realize sa ating sarili, yes, tama po ang salita ng Diyos, makasalanan ako. Kailangan kong tagapagligtas sa aking puso. Hindi basta-basta yung ginawa ng Panginoon doon sa cross of Calvary. He was lacerated, punit-punit ang katawan ng Panginoon. Hindi po totoo yung mga pictures na nakikita natin. Yun po ay artist concept lamang. Mahaba pa ang buhok ng Panginoon doon, mukha pang rockstar. Pero hindi yun ang ating tagapagligtas. Dahil kung paano siya dinescribe mula sa aklat na ito, maunawaan natin kung gaano kahirap ang Diyos. Nung naranasan na siya ay dalhin sa cross of Calvary. And during that time, yung timetable ng Panginoon, the Romans, na sila ang nakakasakop sa Israel during that time, sila ang merong control ng Jerusalem. Doon yung time na ang Panginoon ay dumating, and very barbaric yung kanilang practice, dahil kapag ikaw ay makasalanan, talagang ipaparamdam nila sa'yo yung mali na ginawa mo, yung mga kasalanan na iyong ginawa. Kung ikaw ay pumatay, talagang paparanas nila kung gaano kasakit yun. Can you imagine yung mga latigo na hinahataw sa Panginoon at kumakapit sa kanyang balat at hinihigit? Siya'y pinagtatawanan. Siya'y minumura ng mga tao. Ang sabi ng mga tao, palayain si Barabas at ipako si Jesus. Galit na galit pa sila. Kaya totoo yung sabi ng Bible, He came unto His own, and His own received Him not. Sino ba tayo? Tayo nilikha lang naman ng Diyos. Pagmamay-ari tayo ng Diyos Pero hindi natin tinanggap ang tagapagligtas. Mayabang ang nature natin. Oh, hindi ko kailangan ng Panginoon. Oh, hindi ko kailangan yan. Siguro magpapakabait lang ako. Sa langit na ako pupunta. Siguro aanib ako sa relihiyon. Sa langit na ako pupunta. Siguro magpapabautismo na ako. Sa langit na ako pupunta. Wala nang ibang paraan ang Diyos para tayo maligtas maliban sa ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo na siya'y namatay, inilibing at nabuhay na muli. Wala nang ibang kaligtasan. It's only by the grace of God. It's salvation by grace through faith. The prophets preach it. The apostles
preach it. Our pastor preach it. Can you imagine? 47 years preaching the gospel that only Jesus saves. Alam niyo ang dahilan kung bakit ka naririto? Kasi alam mo ang doktrina patungkol sa kaligtasan ay tama. Ba't ka nagpatuloy sa simbahan na ito? Kasi tayo hinamon na meron tayong daladalang kaligtasan na mensahe mula sa Biblia na alam nating tama, na hindi nagbago since the very beginning na nag-preach ang ating pastor, the same message. The same person na tinataas, walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. We are born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. Nakita po natin kung gaano katotoo, katibay ang salita ng Diyos. Ang sinabi ng Diyos. Pero minsan, nakakaligtaan natin yung sinabi ng Diyos. Kaya, dumarating tayo doon sa pagkakataon na hindi natin napapansin, pero nasa Biblia, yung kalagayan natin, katulad ngayon, pinag-aaral natin si Jacob. Masasalamin natin ang ating sarili. Nasaan kaya ako? Anong klaseng Kristiyano ako? Anong klaseng mananampalataya ako? Several things, 3 things ang ibibigay ko po sa inyo. Different mentalities. Iba't ibang kaisipan ng mga tao ng Diyos. Number 1, the person, tinan niyo po sa verse number, balik tayo doon sa text natin sa Genesis 28. Verse number 21. Sabi ng Bible, so that I come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God. Number 1, the person or the Christians who are threatening God. The persons who are threatening God. Ang katotohanan po, we cannot threaten God. Hindi natin siya pwedeng magkaroon tayo ng takutin natin, Panginoon, pagka hindi mo ginawa, hindi na ako magsisimba, Panginoon. Yan po ay kababawan sa pananampalataya. Tayo'y Kristiyanong pampered. Spoon-fed. Kapag hindi ako pinag-special number, ayoko nang sumali sa choir. Kapag hindi ako pinagturo sa Sunday school at ako'y tagabantay lang ng bata, ayoko na. Pag hindi ako pinag-pray sa harap, hindi ako na-assign sa number, ano bang number yung nagpe-pray? Number 4. Ayan ang number na ayaw ng mga ushers, no? Pag hindi ako pinag-pray sa harap, ayoko na mag-usher. Minsan meron tayong mga ganyan, ano? Hanggat hindi pinapagaling ng Panginoon ang karamdaman ko, hindi na ako attend. Meron po tayong mga miyembro, may karamdaman, may cancer, uma-attend. May mga member tayo, dinadialysis. Sabi sa akin, sir, hawakan niyo po yung kamay ko, tingnan niyo po. Pambihira, merong malakas na pagtibok. Ano po yan? Ayan, dyan ako nilalagyan ng dinadialysis ako. Pero masaya. Nasa Panginoon. Nung evangelistic meeting, meron ako naka-fellowship na nanay, senior sa ating church, 74 years old. Sabi ko, wow, meron na po kayong 4 bonus. Ako po, 47, kayo, 74. Grabe. Parang mas pagod pa po ako kaysa sa inyo. Ang lakas-lakas eh. 74, ang lakas-lakas. Sabi ko, ano po sikreto nyo? Siguro po, nung time nyo, masunurin kayo sa magulang nyo. Ay, oo, sabi niya. Taga Bicol siya eh. Masunurin ako. Sabi ng tatay ko, ikaw ang mag-araro. Sabi niya, ako po mag-aararo, babae po ako eh. Eh, wala kang kapatid na lalaki, kaya ikaw ang mag-araro. Sabi niya, sunod lang ako ng sunod. Ay, kaya po pala, mahaba ang buhay nyo. Yan ay pangako ng Panginoon eh. Marami mga kabataan ngayon, pinaghugas ng plato, umiiyak. Bakit mo pinaghugas ng plato? Kawawa naman ako. Ito nga pinag-araro, babae pa.
Hugas ng plato lang, paglaba lang ng damit mo, ayaw mo. Now, hindi po dahilan yung sitwasyon natin para magreklamo tayo sa Diyos. Walang problemang darating sa buhay natin na maisisisi natin sa Panginoon. Panginoon, bakit ganon? Ako naman yung soul winner. Bakit ako yung walang pamasahe? Panginoon, bakit ganon? Kami yung faithful sa church. Mamaya, inaalala namin yung tanghalian namin. Panginoon, bakit ganon? Inaalala ko, paano na? Malapit na naman ang pasukan. Paano yung mga pang tuition fee? Masyado nag-aalala. Pag talaga, Panginoon, wala na talagang magbubukas na ako ng tindahan kahit Sunday. Pag hindi mo pinagkaloob, Panginoon. Panginoon, bigyan mo lang ako ng trabaho. Magiging faithful ako sa church. Pero meron mga binigyan ng trabaho tsaka nawala sa church. Pag-pray niyo po kami na makapasa. Nung nakapasa, ang taas pa ng grade, nawawala sa church. Dapat lalo tayong nagpapatuloy. Hindi dahilan ang anumang sitwasyon sa ating buhay para tayo ay tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Can you imagine ito si Jacob? Sabihin niya yun sa Panginoon? Na parang tinatakot niya ang Panginoon. Marami pong mga lingkod ng Diyos na tuloy-tuloy lang sila na nagpapatuloy. Si Jeremiah, preaching 40 years, walang positive response, pero siya'y nagpapatuloy. Ngayon, ilang beses na pinag-aaralan sa ating church ang buhay ni Jeremiah, wala man lang positive response. But I believe after those 40 years, kapag ito ay pinapangaral sa ating church, hindi nawawalan ng positive response. Maraming na-encourage sa kanyang buhay. He's the weeping prophet, pero siya ay ginamit ng Diyos to change our lives. Si Isaiah, 50 years in the ministry. Nagpatuloy, hinaharap niya yung mga taong talagang pag tiningnan mo, parang hindi niya kaya magsalita, pero siya'y ginamit ng Diyos para harapin yung mga taong hindi makausap ng mga ordinaryong tao. Our pastor, 53 years in the ministry, nagpapatuloy pa rin. Hindi ba tayo na-inspire that we have a man of God who keeps on going and going and going? Meron pang vision na 5,000 seating capacity auditorium. What a great blessing! Hindi ito panahon para tayo ay magkaroon ng doubt sa Panginoon. Hindi ito panahon para tayo ang magbigay ng rules and regulations sa Panginoon. Kasi dapat tayo ay sumusunod lang sa Panginoon. That's the number one personality or mentality of the people of God. The person strengthening God. Number 2. Verse number 20. Genesis 28. Verse number 20. Sabi ng Bible, and Jacob vowed a vow saying, if God will be with me. Notice the word, if. Mahalaga po yun, yung word na if. If. At saka niya sinabing, yung mga gusto niyang mangyari, if gawin mo to Panginoon, then, sinabi niya dun sa next verse, then shall the Lord be my God. And what if hindi nangyari? Magkukwit ka sa Panginoon? Ito'y tao ng Diyos. Hindi basta-basta ang mga ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. So we can see a person threatening God. We can see another person, the person quitting on God. The person quitting on God. It is very tragic. Sa isang miyembro ng Christian Bible Baptist Church, nakakatiyak ng langit, and yet isang araw, titigil sa Panginoon. Hindi naman ako tumigil sa Panginoon nung hindi na ako nag-church. Active pa rin naman ako sa Panginoon.
minsan niloloko lang natin ang ating sarili. Nagba-backslide na tayo. Malayo na. Hindi naman ibig sabihin, hindi na ako nagsisimba, ay okay pa rin naman, na hindi na ako okay. Okay pa rin ako. Pero hindi lang yung okay lang eh. Ang gusto ng Panginoon, tayo'y lumalago. Nagpapatuloy. Kasi kung okay lang din tayo at walang church, wag na po tayo mag-church. I believe. Kaya tayo nasa bahay-sambahan kasi mahalaga ang panambahan. Mahalaga na tayo ay nami-meet ng Diyos. Naaabot ang ating pangangailangan. Tandaan po natin, when we quit on God, God is still God. At ang katotohanan, kailangan pa rin natin ng Diyos. Kaya hindi tayo titigil sa Panginoon. At alam natin kung gaano kahalaga ang panambahan dahil ito'y nakakatulong sa ating pangangailangan spiritual. What if si Noah ay sumuko? He may have the reason to quit in building the ark. Pero sabi ng Panginoon, huwag ka titigil. Can you imagine ilang taon ang kanyang binilang? Pokpok dito, pokpok doon. Kuha ng kahoy na kailangan. Yung mga materials just to build the ark. Sa taas ng bundok. Pinagtatawanan. Tayo magsisimba lang, pinagtatawanan. Kinukutsa even our very own family. Pero dapat tayo magpatuloy lang na magpatuloy. And let's not quit on God. Si Daniel, when he prayed, he ended up in the lion's den. Nag-pray. Gumawa ako na mabuti na pasama pa. O, anong ginawa niya? Nung nandun siya sa lion's den, nag-pray ulit. Hanggang ang Diyos ay inalis siya doon. Pinatunayan ng Diyos na walang sitwasyon sa buhay natin na hindi tayo kayang iligtas ng Diyos. Kaya dapat hindi tayo magkukwit sa Panginoon. Yung pag-step natin, di ba? Step backward. Delikado yun eh. Kasi ang utos ng Panginoon sa atin, let's move forward. Dapat ang buhay natin, pabuti, hindi pasira. Hindi po pabuti doon sa mga umiinom. Baka sabi pabuti. Mabuti na po ng alak. Hindi po yun. Kundi mabuti. Maging mabuti ang ating buhay. Yung mga dating ginagawa natin na mali ay unti-unting tinatanggal ng Diyos. Pag ikaw ay niligtas, hindi naman po automatic. Tanggal ang sigarilyo, tanggal ang alak. Amen? Yung iba po dito, naninigarilyo pa po. Amen? Unti-unting tinatanggal ng Diyos. Tinatanggal ng Diyos yung mga bote na inipon mo. Tinanggal mo na yung ashtray sa bahay mo. Tinanggal mo na yung mga kasuotan na dating sinusuot natin na hindi na dapat. Kung ikaw ay lalaki, huwag ka na magpalda. At kung ikaw naman ay babae, hindi rin kaaya-aya sa isang babae nakapantalon. Can you imagine, inayos ng Diyos ang buhay natin. Meron po naging bisita dito, sabi niya, grabe, iba pala doon sa church niyo. Bakit po? Bawal pala doon ng pantalon sa babae. Ay, wala naman po nag-preach patungkol doon. Hindi, kasi nakita ko eh. Can you imagine? Yung testimony ng bawat isa, yung presensya na nakikita dito sa ating simbahan ay nagtuturo na kahit hindi pa ipinapangaral sa salita ng Diyos dito sa likod ng pulpit. Kaya yung presensya natin, yung testimony natin na nangyayari ay merong epekto sa buhay ng iba. Kaya huwag ka magkukwit. Don't quit on God. What if our pastor quits? Maraming magkukwit. Pero siya'y nagpatuloy kasama ang kanyang family. Anong produce niyan? Another families that will keep on going for the Lord Jesus Christ. Anong produce niyan? Maraming individuals and couples sa ating church na nagpapatuloy. Magpapatuloy kami and we will not quit on God. Can you imagine? There are persons who quit on God. Don't quit on God. Keep on praying. Keep on reading the King James Bible. Keep on coming to church. Don't quit on God because God never quits on us. Tinapos niya. Sabi niya, it is finished. Yung kabayaran ng ating kasalanan, doon sa cross of Calvary, tinapos ng Panginoon.
He shed His own blood for us all. And number 3, the last. Genesis chapter 28. Meron po nakaligtaan dito si Jacob. Ang binasa po nating verse ay verse number 20 and verse number 21. Pero meron po sinabi ang Panginoon mismo dito sa verse number 13. Tingnan niyo po. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham, thy father, and the God of Isaac. The land whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed. And thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south. Lahat po ng division nito, no? And in thee, and in thy seed shall all the families of the earth be blessed. Verse 15, and behold, I am with thee, and will keep thee in all places whither thou goest, and will bring thee again into this land. For I will not leave thee until I have done that which I have spoken to thee of. Sinabi ng Panginoon, hindi ako titigil sa buhay mo. Ito sabi ng Panginoon hindi kita tatantanan, hindi kita titigilan hanggang ma-fulfill yung sinabi ko sa'yo. That's why it's good to study the Bible ourselves. Na kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, oh, that's God's promise for me. I'll claim it. At pag kinausap natin ng Panginoon, Panginoon, narinig ko po yun, nabasa ko po yun, naunawaan ko po yun, sinabi niyo yun sa akin sa Bible. Alam niyo po, ang Biblia, binigay ito ng Diyos sa atin personal. Sa bawat isa sa atin. Hindi lang po sa ating pastor, hindi lang po sa mga preachers natin, hindi lang sa mga ushers, kung hindi sa bawat individual. Kapag binasa mo ang salita ng Diyos, when you understood it, you can claim the promises of God in the Bible. And can you imagine in every day of our lives, marami mga pangako ang Diyos na pwede nating i-claim. Kaya walang problema na hindi kayang solusyonan ng salita ng Diyos. Walang pagkakataon sa buhay natin na sabi natin, I'm a desperate person at wala na akong pag-asa. No! May pag-asa tayo because we have the Word of God. What Jacob has is the powerful Word of God. Kakasabi lang. Ilang verse po yun, no? After verse 15, 16, 17, 18, 19. Ilan yun? 1, 2, 3. Ang bihira na 1, 2, 3 siya. Kakasabi lang na 1, 2, 3 agad. Ang bilis na nakaw yung sinabi ng Panginoon. Huwag tayong papayag. Nakakasabi lang ng Panginoon ay nawala agad sa atin yung salita ng Diyos. Ang pinakamahalaga itong number 3. The person trusting God. The person trusting God. We cannot threaten God. We cannot quit on God. But always remember, we can trust God. In God we trust. Sa Panginoon tayo nagtitiwala. Casting all your cares upon Him, for He careth for you. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct our paths. Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things, which thou knowest not. Bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, mahalaga po yung memory natin. Ang naaalala dapat natin ay ang pangako ng Diyos because we need to trust Him. Madaling sabihin, nagtitiwala ako sa Diyos. Ano yung pinagtitiwalaan mo sa Diyos? Pag dumating na yung mahirap yung buhay, mainit ang panahon,
Nawawala ng pagtitiwala sa Diyos. Grabe na pong init sa atin ngayon. Sa sobrang init, sabi ng iba, Panginoon, paulanin niyo na po. Ayun, umulan ng konti. Panginoon, bakit umuulan? Daming tanong, no? Di ba pinag-pray mo yan? O lumamig ng konti? Kailangan tayo magtiwala sa Diyos. Jacob did not choose God, but God chose him. Can you imagine that? Pinili siya ng Diyos na iblis eh. Yung tayong, can you imagine yung ginawa ng Diyos sa buhay natin? Yung alam mong sa dinami-dami ng mga tao sa buong mundo, ikaw ay naligtas. At dinami-dami ng mga taong pwedeng maglingkod sa Diyos, ikaw yung binigyan ng privilege na maglingkod sa Panginoon. Yung pagpili natin, yung desisyon na gagawin natin, at iibigin natin ang Diyos, hindi naman tayo yung una eh. We love Him because He first loved us. Mahal na tayo ng Diyos. Binigay niya na sa atin lahat, and then sabi ng Panginoon, alright, bigay mo yung portion para sa akin. Ano yung ibibigay natin? Di yung binigay din ng Diyos, yung provision din ng Diyos sa atin. Sa lahat ng gagawin natin, talagang magtitiwala lang tayo sa Diyos eh. Kanina nagkaroon tayo ng offering time, magtitiwala tayo sa Diyos, Panginoon. Para sa inyo po yan, Panginoon. Nagtitiwala ako na yan ay pagyayamanin nyo at magagamit para sa gawain ng Panginoon. May mga kaluluwang maliligtas dyan. May mga Bible student na nagugutom at hingi ng extra rice. Sige po, Panginoon, bibigay ko yan. May mga pamasahe, may mga jeepney rentals para maraming maligtas, Panginoon. Yan ang ginagawa natin. Lahat ay pagtitiwala sa Panginoon. We trust Him. Kasi merong sinabi ang Diyos sa ating buhay. Can you imagine si Jacob? Siya pa. Ang nagkaroon ng worries. Ang pangako ng Diyos sa kanya, hindi lang sa panahon niya, pati sa mga sumusunod pang henerasyon, and up to this very moment, yung pangako ng Diyos kay Jacob sa Israel, ay kitang-kita natin. Gaano ka-bless ang nation Israel. Merong magandang plano ang Diyos sa kanyang buhay. Di ba't ganun din sa buhay natin? May magandang plano ang Diyos sa buhay natin? Keep on serving the Lord. Keep on singing for the Lord. Keep on doing the soul winning. Hindi natin nakikita kung ano yung mangyayari sa mga evangelistic meetings natin, but keep on trusting God. Maraming mga magiging bunga at magsusurrender ng buhay at isang araw magte-testify. Maybe one of these days, makakapakinig tayo ng isang pastor na sabihin niya, kung walang evangelistic meeting, kung walang door knocking, hindi maaabot ang isang katulad ko. Pero salamat sa Christian Bible Baptist Church na nagpapatuloy, na nagtitiwala sa Panginoon. God wanted him to be His representative in this troubled world. Bakit siya nagugulumihanan? Bakit siya nangmumroblema? Kung pwede namang magtiwala sa Diyos. Anong problema sa iyong buhay ngayong umagang ito na hindi mo pwedeng ipagkatiwala sa Diyos? God wanted to prove something in his life. It may be yung kanyang problema because of the sins na meron siya. Meron siyang kasalanan sa kanyang kapatid. Panginoon, kahit sinabi mo yan, Panginoon, pero meron ako nagawa eh. Meron siyang problema kay Esau. Pero sabi ng Panginoon, huwag mong alalahanin yan. I will be with thee, whithersoever thou goest. Can you imagine that? Pag yung verse na yan, nabasa mo at kinlay mo yan sa buhay mo, siguradong wala kang kakatakutan. Kaya ang Kristiyano, hindi takot sa multo. Takot lang sa Bombay na naniningil. Wala kang kinakatakutan. May buong tapang ka. Sabi na pa, be very courageous. Sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled.
Ano yung stress na meron ka? Give it to the Lord. Ibigay mo sa Panginoon. Panginoon, sa iyo na po yung Panginoon. Ang bigat, hindi ko kaya. Pwede naman yun Panginoon, ano ba? Nakaharap ka sa salamin. Ang laki ng problema, Panginoon. Ano to? Di ba? The greatest problem ay tayo. Ito si Jacob, hindi ma-spelling. Ba't ganun? Jacob, ano ba yan? Hindi mo ba alam kung anong pinangako ng pasana ako na lang ang sinabihan ng Panginoon yan, Jacob? Ilang verses lang, nagbago ang isip mo. May mga conditions ka pa sa Panginoon. Sino ka para sabihin mo yan sa Panginoon? Meron sinasabi ang Panginoon sa iyo that He's going to bless you. Sino tayo para makipag-bargain sa Panginoon ng ganun? Alam niyo po nangyari dito? Si Jacob, immature. Hindi niya inunawang maigi kung ano yung sinabi ng Diyos. Mahina sa pananampalataya. Kaya nga kung nangyari sa kanya yan, pwede ring mangyari sa atin. Kaya dapat tayo ay magkaroon ng matibay na pananampalataya sa Panginoon. Kung kulang tayo sa discipleship, maghanap tayo ng pwedeng mag-disciple sa atin. Na sabihin natin, pwede niyo po ba akong turuan ng salita ng Diyos? Gusto ko mag-enroll ng ABCs of Christian Growth at gusto ko ma-disciple at matuto at tumibay. Kahit matagal ng miyembro, pwedeng lumago sa pananampalataya. Hindi sa edad, hindi sa height, hindi sa laki, hindi sa dami ng buhok. Kahit sino pwedeng lumago. Lahat po tayo ay pwedeng matuto ng salita ng Diyos. Alam niyo pong kailangan natin? Never-ending thirst sa ating pag-iisip that only Jesus can satisfy our soul. Wala na akong ibang hahanapin pa kundi ang Panginoon. The Lord is my shepherd, I shall not want. Wala na akong hihilingin pa sa mundong ito, kundi yung salamat, merong provision ng Panginoon sa akin, tapos meron pa kaming church, Christian Bible Baptist Church, tapos accessible pa, tapos walang mga balakid, walang mga lockdowns, nakakapunta kami sa bahay-sambahan, at ang Diyos ay nagpo-provide sa amin, at pagdalo ko sa simbahan, makapakinig ako ng salita ng Diyos na mag-challenge sa akin, na magpapasaya sa akin, na ibabalik ang focus ko sa Panginoon. It is always looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. It's all about Him. 47 years preaching the gospel that only Jesus saves. Pag 47, ilang taon na lang, golden years na ng CBBC. Di ba't napakaganda nun? Sa golden anniversary ng CBBC. Marami ng golden na yung kanilang hairs. Ilang generation na ang pamilya dito Meron na tayong first, second, third, fourth, fifth generation na nandito nagsisimba. And we can see the seniors na nandiyan nagpapatuloy. We can see the adults na nagpapatuloy. We can see the next generation rallying behind them. At sinasabi na salamat. Meron kaming tatay, meron kaming nanay, meron kaming lolo, meron lola na nagpapatuloy sa Panginoon. Na walang ibang ginagawa kundi magtiwala sa Diyos. Nasaan ang tiwala natin sa Diyos kung tayo magbabackslide at hihinto sa Panginoon? I hope this message is an encouragement to each and every one of us. Tayo po tayong lahat. Napakahalaga po sa atin ang realization. If there's a truth na dapat po nating tandaan, just keep on trusting God. Tiwala ka sa Panginoon. Ang Panginoon nakikinig sa atin Pwede mo siyang kausapin sa panalangin. He's just one call away. At ang Panginoon hindi bulag para hindi niya makita ang sitwasyon ng ating buhay. Sasabihin mo pa lang, alam na ng Panginoon, alam ko na ang dahilan, ba't ka lumalapit sa akin? Ang sarap ng merong Diyos. Ang Diyos natin ay hindi natutulog, hindi nagsasawang makinig sa pangangailangan natin. Kaya't napakahalaga na pagkatiwalaan natin ang Panginoon at ang buhay natin ipagkatiwala natin sa Kanya. Sa mga bisita namin, meron pong lalapit sa inyo na church member. Ibabahagi po sa inyo ang simpleng paraan ng Diyos ng kaligtasan. Sa mga sumunod sa tubig ng bautismo, ay doon po sa FR building.
Sama po kayo sa kanila. Amen. 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 Praise the Lord. Salamat po sa inyong pagdalo. Ang simpleng paraan ng Diyos ng kaligtasan ay kay Kristo Jesus lamang. Sa bawat mananampalataya this morning, sa mang bahagi ng mensahe ka ay kinausap ng Panginoon, why not talk to God right here, sa ating altar? A very simple message. Keep on trusting the Lord. Where's your trust? Kanino mo pinagkakatiwala ang iyong buhay? Ba't hindi mo ibigay sa Panginoon?